Kabanata 1916. Hinahabol ang helicopter. Kung ang mga nakatago sa karamihan ay patuloy na bumaril. Kung gayon ito ay ganap na posible na magdulot ng ilang problema kay Tsurugi. Gayunpaman, maaaring hindi nakamamatay ang ganitong uri ng problema, ngunit maaaring napakahirap para sa Tsurugi. Ang mga malalaki ay kumakain ng kanilang vital energy. Kalimutan mo na ito, isang hindi kasiya siyang araw. Itinaas ni Long Xiao ang kanyang coat. Tara na. Narinig ko ang sinabi ni Long Xiao na, lumakad at lumakad, gamit ang tatlong salitang ito, ang puso ni Leng Guangfeng ay talagang nagtaas muli ng kislap ng pag-asa. Mabilis na itaas ang binocular. Nakita niya si Tsurugi at ang kanyang anak na babae. Dati, akala niya ay mamamatay si Leng Meiran sa gulo ng putok, ngunit hindi niya inaasahan na buhay pa ang kanyang anak, nakakagulat. Bagamat hinala niya na maaaring pinagtaksilan siya ni Leng Meiran at sinubukang itatag ang kanyang sarili, ang hinalang ito ay talagang hindi gaanong mahalaga kumpara sa kanyang pamilya. Ang ecstasy ay lumundag sa puso ni Leng Guangfeng, ngunit ngayon ay kailangan niyang pigilan ang mga emosyon sa kanyang puso ng buong lakas, upang si Xiaolong ay walang makitang kakaiba. Sa pagkakataong ito, biglang ibinaling ni Long Xiao ang kanyang mukha at hinawakan ang kwelyo ni Leng Guangfeng at sinabing, masayang-masaya ka ngayon, hindi ba? Hindi, talagang hindi ko gagawin. Hindi tapat na sinabi ni Leng Guangfeng. Talagang napakalakas ni Tsurugi, kung hindi niya ito aalisin ngayon, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Kung hindi mo ito aalisin ngayon, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Tinitigan ni Xiaolong ang mga mata ni Leng Guangfeng. Magaling. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nang marinig ko ang papuri ni Long Xiao, biglang nakaramdam ng matinding kasamaan si Leng Guangfeng. Dahil sinabi mo iyan, dapat mo siyang personal na patayin. Biglang bumaba ang boses ni Long Xiao, bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig na nagpapakita ng malademonyong ngiti. Hayaan akong patayin si Tsurugi. Leng Guangfeng's muntik ko ng pag-alitan ang nanay ko sa puso ko. Nima, anong ginagawa mo? Nagdala ka ng ganyang elite manpower, sniper at submachine gun, hindi mo kayang patayin ang kalaban, aalis na ako, anong silbi nito? Sa oras na ito, nagsimulang mag-shooting muli ang mga sniper sa bubong. Mayroong 3 sniper sa kabuuan. At patuloy silang nagpaputok ng bala kay Tsurugi. Ngunit, dahil ang bilis ng pagtakbo ni Tsurugi ay napakabilis na maaari niyang maubos ang kanilang saklaw sa isang kisap mata, kaya sa oras na ito ay karaniwang katumbas ng isang blind sniper. Sa kasong ito, napakahirap nilang makuha ang Tsurugi. Tumingin sa iyo. Tinapik ng malakas ni Xiaolong ang dibdib ni Leng Guangfeng. Sige, patayin mo siya, siya nga pala, huwag mong sinasadyang saktan ang iyong anak na babae. Tumutulo ang pawis mula sa noo ni Leng Guangfeng. Okay, kailangan kong matupad ang inaasahan niyang Master Long. Nagngagat ang ngipin ni Leng Guangfeng at sinabing. Alam niyang oras na para ipahayag niya ang kanyang paninindigan, kung hindi, baka patayin talaga siya ng lalaking nasa harapan niya. Nasaan ang baking na ito? Ang Diablo. Siyempre, walang nakakaalam kung siya ay walang awa nang sabihin niya ito. Well, I'm very satisfied with this attitude. Bahagyang ngumiti si Xiaolong at tinapik ang dibdib ni Leng Guangfeng. Nagbibiro ako, huwag mong seryosohin. Pagkasabi nito, lumingon siya at tumingin kay Tsurugi, na paparating na sa ibaba. Isang walang utak na gawa, akala niya mananalo siya sa pagpunta dito. Umiling si Long Xiao ng mapanlate, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kabilang bahagi ng rooftop. Nakatayo doon si Leng Guangfeng, nakatingin sa likod ni Long Xiao, naramdaman niyang lalabas na ang puso niya sa lalamunan niya. Tinanong niya ang kanyang sarili na patayin si Tsurugi, at pagkatapos ay sinabi na ito ay isang biro. At ganyang biro. Nima, ayaw mo bang kiligin? Ang pagsunod sa master na ito ay lahat ng uri ng kaba at pagkabalisa. Sa wakas ay napagtanto ni Leng Guangfeng kung ano talaga ang ibig sabihin ng kumakalat na kasabihang iyon. Ang kasama ay parang tigre. Ang sniper rifle sa itaas ng kanyang ulo ay patuloy na tumutunog. Ngunit si Leng Meiran ay tumatakbo ng ligaw kasama si Tsurugi. Kahit na hindi niya makasabay sa mga yapot ni Tsurugi, determinado pa rin siya. Ang mga bala na iyon ay walang epekto kay Leng Meiran. Sa sandaling ang kaakit-akit at kaakit-akit na babae ay walang paraan, nagpakita siya ng isang nakakagulat na tapang, tila siya ay walang takot.
Bago tumakbo si Surui pababa, nakita na niya si Wanyan Zengi, na nagdidirekta sa kanyang mga kamay para magmadaling umakyat. Nang makitang papalapit si Surui, sinabi ni Wanyan Zhengyong, Surui, okay ka lang ba? Ang ingay ng putok ng baril kanina, gusto ko talagang bigyan si Wanyan Zhengyong worry is broken. Wala siyang pakialam sa lihim na sipol na itinakda ng kabilang partido sa nakapaligid na karamihan. O kung ang sikretong sipol na iyon ay magkakaroon ng anumang epekto sa kanyang personal na kaligtasan. Sa sandaling ito, ang kaligtasan ni Surui ang higit na inaalala ni Wanyan Zengi, bagay. Umiling si Surui at magpapatuloy na sana sa pag-charge nang bigla niyang narinig ang tunog ng propeller. Palakas ng palakas ang ingay, at nawala na ang tunog ng sniper rifle. Nagsimula nang lumipad ang isang helicopter. Malinaw na matagal nang pinaghandaan ng mga taong ito, at sumakay sila ng helicopter para umalis mula sa rooftop ng hotel. Napabuntong hininga si Leng Miran, sinubukan niya ang lahat, sa malamig na panahon na ito, basa ang buhok sa pawis. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Leng Miran kay Siyang Surui. Hindi inaasahang natuklasan ni Wanyan Zengi na talagang sinabi ni Leng Miran ang salitang tayo kay Surui, at halos malaglag ang kanyang panga. Hindi kaya sa maikling oras ng pagpupulong, ganap na naimpluwensyahan ni Surui si Leng Miran at ginawa siyang sarili niyang tao. Paano ito posible? Tinulyapan ni Surui si Leng Miran at sinabing, hindi sila makakatakbo. Gaya ng sinabi niya, tumingin si Surui sa direksyon ng pag-alis ng helicopter at sinabi kay Wanyan Zengi. Hanap ako ng off-road na sasakyan. Buksan mo ang akin. Kaka-refuel lang ngayon. Itinuro ni Wanyan Hua ang Grand Cherokee sa tabi niya. Ang sasakyan ay naka-idle pa rin, at hindi ito nakapatay. Sige. Tatalikod na sana si Surui at papasok sa kotse. Nang may naalala siya. At sinabi kay Wanyan Zengi, huwag ka nang magpigil ngayon, at ang Pioneer ay magpapaputok ng buong lakas, hahanapin ang kanilang mga pangunahing punto, at talunin mo ako ng malakas. Si Surui ay walang awa din. Wala siyang pakialam sa anumang diskarte at taktika sa lahat. Iniswing niya ang kanyang mga braso at malakas na lumaban. Sino ang makakatalo sa kanya? Siyempre. Si Surui ay hindi isang walang ingat na tao, dapat itoon ng kasalukuyang Pioneer Association ang lahat ng focus at lakas nito sa Surui. At dapat itong mahina sa pagtatanggol sa ibang mga lugar. Ito ang pinakamagandang oras para umatake ang Yuan Weigang sa oras na ito. Nakaayos na ako, sabi ni Wanyan Zhengyong sa seryosong tono. Pagkababa niya, inilabas na ang kautosang ito, at mabilis na gumalaw ang mga pasukan ng bulwagan ng Yuan Weigang. Kaugnay nito, napakalakas din ng pangamoy ni Wanyan Zengi. Ang mga fighter plane ay lumilipis. Kung makaligtaan mo ang sandaling ito, napakahirap na makahanap muli ng magandang pagkakataon. Sa makatuwid, matapos marinig ang sinabi ni Wanyan Zhengyong, tumango si Surui, na naging isang heroic figure, si Wanyan Zhengyong ay hindi isang walang ingat na tao. Gayunpaman, hinimok pa rin ni Surui. Gamitin ang pinakamaliit na presyo para makuha ang pinakamalaking resulta. Marahil, ngayong gabi, ang mundo sa ilalim ng lupa sa Hilaga ay ganap na mababago. Pagkasabi noon, tumalon si Surui sa kotse. Young Master Su, gusto mo bang ayusin ko ang isang tao na samahan ka? Tigaw ni Wanyan Washang. Hindi na kailangan. Direktang tumanggi si Surui. Sa katunayan, imposible para sa sinuman sa Yuan Weigang na makasabay sa kanyang ritmo. Ang pagdadala sa kanila, hindi lang magiging papel sa pagtulong, maaari pa itong maging pabigat. Nang malapit ng mag-shift si Surui at magsimula, binuksan ang pinto ng pampasaherong sasakyan, diretsong umupo si Leng Miran at ikinabit ang kanyang seatbelt. Sigurado ka bang gusto mong sumunod? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, ang liwanag sa kanyang mga mata ay kahanga-hanga. Tama iyan. Tumingin si Leng Miran sa unahan at direktang sinabi, hindi para sa iyo ito, para sa sarili ko. Alam ko kung nasaan si Leng Feiyang, at dadalhin kita para makita siya. Sige, pupuntahan ko siya. Pagkatapos ng isang paghinto, tinitigan ni Surui ang helicopter na lumilipad ng palayo, at ang nakamamatay na aura sa kanyang mga mata ay naging mas matindi. Upang maging tumpak, hindi makikita ni Surui si Leng Feiyang, ngunit upang makita si Leng Feiyang. Patayin mo siya.
Sa sandaling natapakan ni Surui ang accelerator, ang mga gulong ng Grand Cherokee ay marahas na humaplos sa kalsada, naglabas ng matinding nakakapasong amoy, at umuugong palabas. At idinagdag ni Leng Meiran sa boses na siya lang ang nakakarinig. Pupuntahan ko rin siya at tatanungin kung bakit niya ginawa iyon. Nasaan na siya? Tanong ni Surui. Watching Entertainment Club. Sabi ni Leng Meiran. Narinig ko na ang lugar na ito. Habang nagmamaneho ng kotse, tinawagan ni Surui si Zhang Ziwei. Watching Entertainment Club, magdala ka ng magtutulak sa akin. Sinabi ni Zhang Ziwei sa kabilang dulo ng telepono, alam ko, ito ay isang mahalagang kuta ng Pioneer Society. Kung ililipat natin sila ngayon, masisira ba nito ang orihinal nating plano? May ibang plano pala si Surui. Hindi ko kaya masyado. Tumingin si Surui sa front windshield at pinanood ang helicopter na papalayo ng palayo, at lilipad na sana siya sa paningin. Nakikita ko kung gaano kakayabangan. Si Surui ay nagbigay ng malamig na inumin, at pagkatapos ay nagsimulang sumugod ang Grand Cherokee sa kaliwa't kanan sa highway. Kung tungkol sa pagpapatakbo ng mga pulang ilaw, wala nang pakialam si Surui, at nagbabayad ng multa. Iwanan ito sa Wanyan Washang. Tinatayang kapag naibalik ni Wanyan Washang ang sasakyan, malalaman niyang nasa 10,000 ang multa na kailangan niyang bayaran. Tinabi ni Cold Meiran na si Leng Feiyang ay nasa Watching Entertainment Club. Ngunit naramdaman ni Surui na hindi ito ang kaso. Mas mainam na iwanan si Zhang Ziwei upang mamuno, at kailangan niyang habulin ang direksyon ng helicopter at patuloy na magmaneho. Ang mga tao sa helicopter ay ang mga masters. Mahusay na nagmamaneho ng kotse si Surui, paulit-ulit na gumagawa ng nakakapanabot na mga drift sa kalsada. Ito ay maaaring mukhang mapanganib, ngunit sa bawat oras na ito ay isang near miss. Matapos ang pagmamaneho ng higit sa 10 kilometro, ang Grand Cherokee na ito ay hindi man lang kuskusin. Umupo si Leng Meiran sa co-pilot seat at pinagmasdan ang lahat ng ito ng may pagtataka at pagkagulat sa kanyang mga mata. Noong una, inisip niya na masyadong delikado ang pagmamaneho ng ganito, ngunit pagkaraan ng ilang minuto, lubos na gumaan ang loob ni Leng Meiran sa mga kasanayan ni Surui sa pagmamaneho. Gaano ba dapat kalakas ang lalaking ito? Biglang namula si Leng Meiran nang maisipan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay na tulad ng sisimula na kitang akitin ng buong lakas sa kanya ng biglaan. Kabanata 1917. Kasanayan sa pagmamaneho. Saan mo nasanay ang iyong mga kasanayan sa pagmamaneho, at bakit napakalakas mo? Sincere na sabi ni Leng Meiran. Pinigyan siya ni Surui ng malamig na tingin. Wala ka bang sasabihin? Tulad ng sinabi niya, bigla siyang naanod, at umalis ang kotse sa kalsada na puno ng gamulong trapiko. Magmaneho sa parke ng kalye. Ang mga helicopter ay maaaring lumipad sa isang tuwid na linya. Ngunit ang mga kotse ay hindi. Kung magpapatuloy si Surui sa pagmamaneho sa kalsadang tulad nito, siya ay itatapon ng palayo ng palayo. Paano niya maaabutan ang mga ito? Ganap na ginagamit ng Grand Cherokee ang mga bentahe ng isang mataas na chassis at malakas na kakayahan sa off-road, at talagang dumiretso ito sa hagdan. Ang sunod-sunod na hakbang na iyon ay magpapanghina ng loob sa maraming sasakyan, ngunit imposibleng magdulot ng anumang epekto sa kotse ni Surui. Sa oras na ito, ang sasakyan ay nasa sobrang marahas na turbulence, si Leng Meiran ay nagpakawala ng mahinang sigaw, at hinawakan ng mahigpit ang handrail. Pero hindi yon, ilang beses tumama ang ulo niya sa kisame. Partikular na hiniling ni Surui ang Yuan Weigang para sa isang high chassis na off-road na sasakyan para sa kadahilanang ito. Kung si Surui na ngayon ang nagmamaneho ng rena na pinili noon ni Leng Meiran, baka hindi na siya makaakyat sa unang antas ng kabanata. Tumangala si Surui sa direksyon ng helicopter, at pagkatapos ay muling bumilis ang sasakyan. Ang mga naglalakad sa promenade ng Jackson Park ay natakot nang matuklasan na may isang off-road na sasakyan ang biglang lumitaw mula sa dulo ng promenade at bumangon sa himpapawid. Pumusina ng malakas si Surui, at ang mga taong naglalakad ay nagsisigawan at umiwas. Ang Grand Cherokee ay hindi man lang bumagal. Dumadagindong na dumaan, na nagpahiya sa mga tao sa paligid, at ang mga pedestrian na nakadapa sa lupa ay hindi maintindihan paano lumitaw ang sasakyang iyon dito. Gumagawa ba ito ng pelikula? Kung may nagtanong kay Surui ng ganito ng harapan, tiyak na sasabihin ng huli sa katunayan, ang bawat araw ng buhay ko ay parang isang pelikula.
Gayunpaman, wala sa mood si Surui na magsabi ng mga mapuwersang salita ngayon. Pasensya na. Tumingin si Surui sa berdeng sinturon sa harap at may sinabi. Pagkatapos, ang Grand Cherokee ay sumugod sa damuhan, nabasag ang bakal na bakod, at biglang lumitaw sa ibang kalsada. Ang buhok ni Leng Meiran ay ganap na nakakalat sa mga bukol. Nang mapansin niya ang eksena sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang magulat. Talagang pumunta kami dito. Surui ay mayroon lamang kung hindi ka tatawid sa street park, at least kailangan mong maglakad ng ilang kilometro pa. At iyon ang pinakamasikip na bahagi ng kalsada. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Sabi ko, huwag mong sabihing tayo. Tinitigan niya ang helicopter na halos hindi na makita, at patuloy sa paghampas sa accelerator. Hindi itinuring ni Leng Meiran ang mga salita ni Surui, nakasanayan na niya ito ngayon. Ang ritmo ng pagmamaneho ni Yu Surui, at wala man lang siyang sintomas ng pagkahilo at pagsusuka. Ang Grand Cherokee ay halos talagang nagmamaneho sa isang tuwid na linya, at kung saan tila walang kalsada, palaging makakahanap ng paraan ang Surui. Ito ay isang madadaanan na butas. Puno na ng paghanga si Leng Meiran. Siyempre, maraming tao ang tumawag sa traffic police para i-report ang sasakyan, sobrang yabang. Ganap na ginugulo ni Keifa ang kaayusan ng lipunan. Ngunit ngayon ay hindi na ito kakayanin ni Surui, hindi niya maaaring pabayaan ang helicopter na masyadong malayo. Sa oras na ito, ang nakaupo sa Long Shao, na nasa helicopter, ay nakapikit at nakatingin sa unahan. Hindi niya alam na may humahabol pang kotse sa likuran niya. Ang Surui na ito ay talagang mahusay. Naupo si Leng Guangfeng sa likod na hanay ng helicopter at sinabi. Oo, tama yan. Walang sinabi si Long Shao ni Yin Ouyang. Gayunpaman, mula sa kanyang pananaw, kung gusto ba niyang makinig sa mga salita ni Leng Guangfeng ay hindi alam. Long Shao? Ano ang susunod nating gagawin, hahanapin ka ba ni Surui? Sabi ni Leng Guangfeng. Paano niya nahanap? Nagmamaneho ba siya ng eroplano para habulin ako? Ngumiti si Long Shao ng mapanokso. Kung gayon, kailangan muna niyang maghanap ng eroplano. Leng Guangfeng pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinabi pa rin niya. Long Shao? Masyadong malakas ang momentum ni Surui, o maaari mong iwan sa akin ang lugar na ito, maaari kang bumalik sa kabisera at iwasan ito. Ang mga salita ni Leng Guangfeng bago niya matapos ang pagsasalita, nakita niyang biglang lumamig ang ekspresyon ni Long Shao. Ang kanyang mukha ay may elo at nakakatakot na madilim. Dahil tinitigan ng gayong mga mata, ang puso ni Leng Guangfeng ay, biglang, tumibok ng marahas ng ilang beses. Alam niyang mali ang sinabi niya. Noong nakaraan, madalas na ginagamit ni Leng Guangfeng ang gayong malungkot na mga mata sa iba, ngunit ngayon ay nabaligtad na ang kanyang katayuan, at ganap na siyang naging basalyo ni Long Shao. Sabi mo iwasan ko siya. Ano ang mga kwalifikasyon niya para iwasan ko siya? Ang gwapong mukha ni Long Shao ay biglang nagparamdam kay Leng Guangfeng ng isang mabangis na kahulugan. Sa katunayan, ang Long Shao na ito ay hindi basta-basta. Bagamat tila wala siyang pakialam sa nakaraang sitwasyon ng labanan. Talagang nagmamalasakit siya. Sa kanyang opinyon isang grupo ng mga elite subordinate ay walang pakialam. Para ma-block si Surui, ito lang ang kanyang kahihiyan. Ang ganitong paraan ng paglikas gamit ang helicopter ay seryosong makakasira sa kanyang dignidad. Young Master Long, maling ginamit ko ang aking mga salita, mali ang paggamit ko sa kanila, patawarin mo sana ako. Patuloy na humihingi ng tawad si Leng Guangfeng. Hindi niya alam kung bakit niya naisip na nakakatakot ang Young Master Long na ito. Halata na ang kabilang partido ay napakabata pa at ang kanyang hitsura ay napakagwapo pa rin. Ngunit malinaw na nararamdaman ito ni Leng Guangfeng, ang binatang ito ay nagdala sa kanya ng isang uri ng malakas na panggigipit. Hindi ako babalik sa kabisera sa maikling panahon, at kailangan kong tingnan siyang mabuti para makita kung makakaligtas siya sa aking pagkubkob. Gaano ito katagal? Nang sabihin niya ito, ang ekspresyon ni Long Shao ay napuno ng matinding liwanag. Hindi alam ni Leng Guangfeng kung ano ang matinding puot sa pagitan nina Long Shao at Surui, ngunit malinaw na kung mananatili si Surui sa hilaga ng ilang araw. Ang Young Master Long na ito ay dapat ding manatili sa hilaga ng ilang araw. Halos umabot na sa puntong hindi na mauubos ang dalawa. Young Master Long, mangyaring makatiyak na mamamatay si Surui sa iyong mga kamay. Masasabi lang ito ni Leng Guangfeng para aliwin.
Akala niya ay malaki ang makapal niyang binti, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pala talaga manipis ang hita ni Surui. Kehe, humiram ka ng mga magagandang salita. Ang pagganap ni Long Xiao sa oras na ito ay hindi gaanong kalmado kaysa sa simula, hindi bababa sa ang madilim na ulap sa kanyang mukha ay hindi peke. Sa sandaling ito, ang piloto ng helicopter ay tumalikod at sinabi kay Long Xiao. Long Xiao? Ayon sa ulat mula sa madilim na sipol, si Surui ay nagmamaneho pagkatapos ng helicopter. Hinahabol ang helicopter. Matapos marinig ito, si Long Xiao ay likas na ibinaling ang kanyang ulo at sumulyap sa bintana. Napakaraming sasakyan at gusali sa ibaba, at ang kotse ni Surui ay hindi mahanap. Kung makahabol siya ng ganito, makikilala ko. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Long Xiao, na nagpapakita ng mapanuksong ngiti. Dahil gusto niyang habulin, maaari mo siyang pigilan para sa akin. Nakakatawa. Hindi lang ganito ang nakikita ni Long Xiao, ngunit sa mata ng lahat, ang ugali ni Surui ay talagang isang biro ang pagmamaneho ng kotse para humabol ng helicopter, panaginip ba ito ng tanga? Siguro, sa oras na ito, dalawa lang ang tao sa buong mundo na naniniwala na hindi ito panaginip, ang isa ay si Surui, at ang isa ay si Leng Meira na nakaupo sa passenger seat. Nakasakay ang huli sa kotse ni Surui at dinama ang ritmo ng kabilang partido. Lubos niyang na-appreciate ang determinasyon ng lalaking nakapaligid sa kanya. Ang isang tao na may ganoong kalaking kapangyarihan ay maaari pa rin kumilos bilang isang nag-iisang bayani. Na nagsasagawa ng napakalaking panganib na kumilos ng personal, naisip ni Leng Meira na dati niyang kikidnapan ang pamilya ni Rui, at hindi niya maiwasang hindi para sa kanyang sariling kapakanan. Malalim para sa kanyang nakakabaliw na pag-uugali. Kung siya ay nagkamali, maaaring hindi niya ito mabawi ng 100 beses na pagsisikap sa hinaharap. Hindi alam ni Leng Meiran kung ano ang magiging kinabukasan niya. Ngayon ay maaari na lamang siyang gumawa ng isang hack. Ang sa isang pagkakataon. Kung bibigyan siya ng pagkakataong pumili muli, hinding-hindi na magagawa ni Leng Meiran ang ganoong bagay. Mag-ingat ka, biglang sumigaw si Leng Meiran. Dahil sa bakana ng Eskinita 12-12 ng metro sa unahan, may biglang sumulpat na sasakyan. Kung hindi mapigilan ni Surui, tiyak na sasampalin niya siya. Kung tamaan mo ito sa bilis na ito, tiyak na mauuwi ka sa isang car crash. Medyo mabilis itong dumating. Naningkit ang mga mata ni Surui. Alam niyang hindi humahabol ang kabilang partido, ngunit nagayos ng maraming tao sa Bining City, marahil bawat kalye ay may kani-kanilang mga tao. Ipreno mo ang preno, tigaw ni Leng Meiran. Sa sandaling ito, ibinaba ang salamin ng driver's seat ng kotse, at isang baril ang nakausli mula rito. Iwan mo sa akin, sabi ni Leng Meiran, pero talagang nagkusa siyang ilabas ang kamay sa bintana. Sa kamay niya, may hawak siyang pistol. Bang! Pindutin ito ng iyong mga kamay. Bago pa man mahaylan ng driver ang gatilyo ay pumutok na ang kanyang ulo. Tumalsik ang dugo sa buong karwahe. Ipinakita sa kanya ni Leng Meiran ang mga praktikal na aksyon. Siguradong hindi ito base. Gayunpaman, sa oras na ito, wala pa ring preno si Surui. Malapit nang magbanggaan ang dalawang panig. Kusang hinawakan ito ni Leng Meiran hawak ang armrest, hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naisip niya na imposibleng mabuhay sa ilalim ng napakabilis na epekto. Napakasikip ng oras at hindi niya maatim ang malamig na pag-iisip ni Meiran. At sa pagpikit pa lang niya, bigla niyang naramdaman na parang gamulong ang katawan ng sasakyan sa isang bagay, at bigla itong tumagilid. Ang kotse sa tapat ay hindi ganap na nakaharang sa intersection. At may sapat na espasyo para sa kalahating kotse na dumaan. Nakita ko itong Grand Cherokee na may isang gulong sa lupa, at pagkatapos ay dumaan sa paules. Nakataas na ang gilid ng katawan ni Leng Meiran. Kung hindi dahil sa seatbelt, baka nahulog na siya sa katawan ni Surui. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng espasyo sa pasukan ng eskinita, ang bubong ng kotse at ang dingding ng docky ay marahas na nagkuskos, na nagdulot ng mga spark sa paligid. Si Leng Meiran ay likas na muling sumigaw. Pagkatapos ay naramdaman niya ang gulong sa kanyang tagiliran na bumagsak sa lupa. Malapit nang malaglag si Leng Meiran, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, malakas ang kabog ng dibdib, at medyo nakaramdam siya ng takot. Ito ay isa pang lakad sa harap ng mga pintuan ng impyerno. Ngayon lang naging maayos ang shot.
Flat ang tono ni Surui. Nang marinig si Surui na pumupuri sa kanya ng ganito, talagang naramdaman ni Leng Mira na lahat ng pagkabalisa at gulat sa kanyang puso ay nawala. Maliit na ideya. Bahagyang ngumiti si Leng Miran. Gayunpaman, hindi siya nilingan ni Surui. Sa oras na ito, nagmamadali silang lumabas ng eskinita nang may lumapit pang dalawang sasakyan. Kabanata 1918. Dapat tayong gumawa ng inisyatiba upang ilantad. Ang kalsadang ito ay orihinal na isang dalawang lane na kalsada. Kung ang dalawang kotse ay direktang dumating mula sa harap, kung gayon ang kalsada ay halos puno na. Sa kasong ito, hindi makapagmaneho si Surui. Isang grupo ng mga idiot. Pagkatapos magsalita ni Surui, hinampas niya ang manibela. Ang malaking kotse na ito ay halos lumiko ng 180 degrees. Gayunpaman, hindi ito isang simpleng U-turn. Sa proseso ng pag-anod ng kotse, ang kamay ni Surui ay nakaunat sa labas ng bintana, at may hawak din siyang pistol sa kanyang kamay. Umikot ang sasakyan sa isang kisap mata. Sa proseso, patuloy na hinihila ni Surui ang gatilyo. Bang 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 bang. Apat na bala ang nagpaputok, tumpak na nakarating sa harap na hanay ng dalawang sasakyan. Lahat ng apat na tao sa front row ay binaril, at walang nakaligtas. Ibinaba ng driver ang lahat at humiga sa manibela. Nawala ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa dingding sa gilid ng kalsada. Nang muling tumapak si Surui sa accelerator, ang Grand Cherokee ay sumugod sa isa pang eskinita. Ngayon, walang gustong pigilan si Surui. Nakaupo si Leng Miran sa passenger seat, may hawak na baril sa isang kamay, laging nakabantay na mapagbantay. Sa paghahabol ngayon lang, masasabing malapit sa perfect score ang kanyang performance. Hindi ko alam kung ang ganoong marka ay makakapagpahangay kay Surui. Sa totoo lang, alam din ni Leng Mira na napakalayo pa niya para magtiwala sa kanya si Surui. Ito ay isang mabagal na proseso at hindi siya masyadong nagmamadali. Sa wakas, pagkatapos magmadali sa ilang landas, dumating si Surui sa pambansang kalsada. Ang kalsada ay naging mas malawak at may mas kaunting mga kotse na mas angkop para sa Surui na laruin. Sa oras na ito, ang helicopter ay halos naging isang maliit na tuldok sa abot tanaw. Nagsimulang bumilis si Surui na parang baliw. Ang Grand Cherokee ay mabilis na naging streamer na naglalabas ng usok at alikabok. Sobrang bilis, emosyonal na sabi ni Leng Miran. Ang accelerator ni Surui ay halos umabot na sa ibaba, at ang bilis ni Ducky ay papalapit na sa 200 kada oras. Dapat mong malaman na ang lahat ng mga highway sa Huaxia ay may limitasyon sa bilis na 120 kilometro lamang, hindi pa banggitin ang mga naturang national highway. Grabe ang bilis nito. Sa ganoong bilis, bahagyang lumihis ang manibela ni Surui, at agad na bumagsak ang sasakyan. Wala talagang kaligtasan. Ang paligid ay naging isang daloy ng liwanag, na pabuntong hininga si Leng Miran at tumingin sa mga itim na tuldok sa hangin sa kanyang harapan. Ang helicopter ay nasa paningin pa rin. Makatuwiran na dapat siyang kabahan ngayon, ngunit pagkatapos makita ang husay ni Surui sa pagmamaneho, si Leng Miran ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad sa kanyang puso. Ang araw ay lumulubog ng mas maaga sa taglamig. At ang araw ay hindi masyadong malakas sa oras na ito. Kung hindi nila maabutin ang helicopter pagkatapos ng isang oras, magdidilim na at mawawalan sila ng target. Gayunpaman, para kay Surui, ang ganoong bilis ay mapapamahalaan pa rin. Nilabas niya ang cellphone niya at tinawagan. Ang tawag ay natural kay Zhang Ziwei. Tinabi niya, pumunta sa Huacheng Entertainment Club, at sabihin sa akin kaagad kung mayroon kang anumang mga nadagdag. Ang mga nadagdag ay medyo maganda. Ang kahusayan ni Zhang Ziwei ay napakataas, at ang kanyang ang boses ay may nakaka-relax na kahulugan. Kasama ko si Leng Aoyang sa pagkakataong ito. With his confession, it is very convenient for us to find things. Mula sa tono ni Zhang Ziwei, masasabi kong parang kumikita siya kahit papaano. Nahanap mo na ba si Leng Feiyang? Tanong ni Surui. Wala siyang pakialam sa ibang samsam, tanging ang pinakamatandang young master ng pamilya Leng. Gusto ni Surui na bayaran niya ng dugo ang kanyang mga utang. Hindi ko nahanap si Leng Feiyang, ngunit natagpuan ko ang ilan sa mga asawa ni Leng Feiyang. Tinabi ni Zhang Ziwei. 4 na tao, natutulog na magkasama buong araw, labis akong nag-aalala kung ang katawan ni Leng Feiyang ay bumagsak.
Pagkasabi nito, idinagdag ni Zhang Ziwei. Gayun din, ang dalawang anak sa labas ni Leng Feiyang ay nasa aking mga kamay. Nahanap mo ang lahat ng iligal na anak ni Leng Feiyang. Ilang taon na sila? Tikas na tanong ni Su Rui. Narinig ni Leng Mira na sinabi ito ni Su Rui, at agad na sinabi, pamangkin ko iyon, ang isa ay 6 na taong gulang at ang isa ay 4 na taong gulang. Su Xiao, inosente ang bata. Pinigyan ni Su Rui si Leng Mira ng malamig na tingin. Hindi sa iyo ang magpasya kung ang bata ay inosente, at hindi ko kailangan na tulungan mo akong gumawa ng mga desisyon. Upang makapagsalita ng napaka-distracted sa isang kotse sa bilis na 200 kada oras, ang mga kasanayan sa pagmamaneho ni Su Rui ay talagang malakas. Itinikom ni Leng Miran ang kanyang bibig na may pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Tinulyapan siya ni Su Rui, pagkatapos ay sinabi kay Zhang Ziwei. Ang dalawang bata, kasama ang kanilang ina, ay pinakawalan ng magkasama. Ayaw niya talagang gawing hostage ang mga babae at bata. Matapos marinig ito ni Zhang Ziwei, tila inaasahan na siya. Okay, gagawin ko kaagad. At saka, dapat nasa Xinlian ka na agad. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata. Kunin ang lahat ng mga kabayo at umalis na ngayon. Hindi man lang tinanong ni Zhang Ziwei ang dahilan, palagi niyang tinutupad ang mga utos ni Su Rui ng walang kondisyon. Okay, isusumbong kita kaagad pagdating ko. Nakita ni Leng Miran si Su Rui na ibinaba ang telepono, tiningnan ang profile ni Su Rui at sinabing, salamat. Hehe, 2 beses na tumango si Su Rui. Sa bilis na ito, napakalakas na ng ingay sa loob ng sasakyan, ngunit malinaw pa ring pumasok sa tenga ni Leng Miran ang pangungutya ni Su Rui. May nagawa akong mali noon, at humihingi ako ng tawad sa iyo. Tinabi ni Leng Miran. Kung ikukumpara sa iyo, malayo ako sa likod. Sa katunayan, nang sinubukan niyang agawin ang pamilya ni Rui, hindi niya naisip na pakawalan ang mga babae at bata. Marahil, dahil dito ay ayaw siyang tanggapin ni Su Rui. Hindi nagsalita si Su Rui, ngunit malinaw na naramdaman ni Leng Miran ang nais niyang ipahayag. Umiling ang huli at hindi na nagsalita pa. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Su Rui kay Zhang Ziwei na magmadali sa Xinlian City ay hindi basta-basta. Dahil ayon sa kanyang kasalukuyang paghatol, ang helicopter ay dapat na papunta sa lungsod na iyon. Bagamat ang Xinlian ay hindi isang provincial capital city. Ang ekonomiya nito ay medyo umunlad sa lalawigang ito. Kung magpapatuloy ito sa kahabaan ng National Highway. Dapat ay Xinlian City ito, at ang kapasidad ng gasolina ng mga helicopter ay hindi nagpapahintulot sa kanila na lumipad ng mas malayo. Kaya lang napakalaki ng Xinlian City, saan ito hahanapin ni Su Rui at ng iba pa. Hindi talaga alam ni Su Rui ang sagot, ngunit naniniwala siya na palaging may natitira pang ebidensya. Bukod pa rito, napakaraming mga kaaway ang humaharang sa kanya ngayon sa daan, at imposibleng tuluyan siyang maitapon nang makarating siya sa National Highway. Habang dumidilim ang kalangitan, kinailangan ni Su Rui na bawasan ang kanyang bilis. Pero ganito si Rao, hindi nawala ang helicopter sa daan, at nakikita pa rin niya ang mga ilaw na kumikislap sa kabila. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ng mga civilian helicopter ay hindi masyadong maganda, at ito ay katulad ng dating bilis ni Su Rui. Talagang hindi madaling abutin ang antas na ito. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting tumaas ang trapiko sa kalsada. Sa kasong ito, walang mahanap na mas magandang paraan si Su Rui. Maaari lamang niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa kotse sa kaliwa at kanan. Ngunit sa kasong ito, hindi niya magagawang lapitan ang distansya sa pagitan niya at ng helicopter. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay lumilipad sa isang tuwid na linya, at ang isa ay umiikot sa kalsada. Kung ikukumpara ang dalawa, malaki pa rin ang agwat. Iyan ang direksyon ng Xinlian Economic Development Zone. Dapat gusto nilang iparada ang eroplano doon. Tumingin si Leng Miran sa helicopter at biglang nagsalita. Alam ko, kinusot-kusot ni Su Rui ang kanyang mga mata at tinapakan ang accelerator. Ang Xinlian Economic Development Zone ay sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 60 square kilometers. At ang hilagang lupain ay malawak. Sa makatuwid, kapag ang development zone ay naaprobahan, tulad ng isang malaking piraso ng lupa ay direktang itinalaga. Gayunpaman, naibigay na ang lupa. At maraming pabrika ang naitayo.
Gayunpaman, sa nakalipas na 2 taon, ang ekonomiya ay naging mas tamad, at ang dating umuusbong na eksena ng Xinlian Development Zone ay halos hindi makita. Ang kabilang partido ay nagmaneho ng helicopter doon upang itago ang mga mata at tenga ng mga tao. Sa napakaraming downtime o inabando ng mga pabrika, ang pagtatago ng helicopter ay napakadali lang. Ang paghatol ni Leng Meiran ay pare-pareho sa paghatol ni Su Rui. Ngunit tila may naalala siya, at biglang nagsabi, "May nahanap ako. Sabihin mo sa akin." Hindi ibinaling ni Su Rui ang kanyang ulo, at tila nakatutok sa loob ng kotse. Ang aking panganay na kapatid na si Leng Feiyang ay tumakbo sa Xinlian City kanina. Sabi ni Leng Meiran. Si Su Rui ay hindi masyadong interesado sa kanyang mga salita. Madalas siyang pumupunta sa Xinlian City. Ibig sabihin, ang taong ito ay lihim na nakipag-ugnayan sa kilalang bisita ng iyong ama. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Dahil sa iyong ama. Marahil, ang iyong panganay na kapatid ay magpapakita ng kanyang tunay na mukha ngayong gabi. Natural na ayaw ni Leng Meiran na makita ang ganoong sitwasyon, ngunit sinabi pa rin niya. Nagtanong ako tungkol dito minsan. At sinabi niya na namuhunan siya sa isang pabrika sa Xinlian City. At sinabi na ito ay para sa paggawa ng makinarya, ngunit hindi ako nagtanong ng mga detalye. Ngayon, tila ang pabrika na ito ay dapat na kanilang kuta. Pagkasabi nito, huminto sandali si Leng Meiran, at pagkatapos ay idinagdag. Kung talagang umiiral ang pabrika na ito, makakasiguro ka ba? Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata, biglang pinaihit ang manibela sa lupa, dumiretso ang mga tren patungo sa development area sa di kalayuan. Kung tutuusin, ang development area na ito ay sumasakop ng napakaraming lupain. Kung may helicopter na nakatago, hindi namin mahanap. Ito ay medyo nahihirapan. Sinabi ni Leng Meiran. Sa palagay ko, maliban kung tawagan mo si Leng Feiyang, kung gayon. Tawagan mo siya, mahinang sabi ni Su Rui. Ang pangungusap na ito ay nagulat kay Leng Mei. Kung tatawagan ko siya, ipapakita ba nito kung nasaan tayo? Habang nagsasalita siya, dinala niya ang "kami" ng 2 salita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito itinuloy ni Su Rui. Aniya, kahit malaman ko, wala lang. Hindi ka ba acting school? Malaya tayong maglaro. Action school. Matapos marinig ang 3 salitang ito, walang magawang umiling si Leng Meiran. Sa katunayan, ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay talagang malakas, at halos nalinlang niya si Su Rui. Higit pa rito, ang gusto namin ay aktibong ilantad. Iyon ay upang ibunyag ang kinaroroonan sa harap ng iyong nakatatandang kapatid. Idinagdag ni Su Rui. Ang gusto mo ay ilantad ang iyong sarili. Hindi naintindihan ni Leng Meiran ang ibig sabihin ni Su Rui. Anong klaseng galaw ito? Tiraw ang utak ni Leng Mei na puno ng pananabik, at sa oras na ito, hindi niya mahulaan ang tunay na intensyon ni Su Rui. Kabanata 1919. Gusto mo bang maupo at maghintay? Sa sandaling ito, biglang bumagal si Su Rui. Matapos tumakbo ng napakabilis, nang bumagal si Su Rui, hindi nasanay si Leng Meiran. Bakit ang bagal mo sa pagmamaneho? Tumingin si Leng Meiran sa speedometer, sa oras na ito ang bilis ng kotse ay 30 kilometro bawat oras. Dahil ba sa walang gas? Nagugutom na kasi ako. Nabawasan ang pagkabalisa ni Su Rui pagkatapos matukoy kung saan maaaring mapunta ang kalaban. Hindi ako kumain ng marami sa tanghali, kaya bubusugan ko muna ang aking tiyan. Sabi niya paghinto ko ng sasakyan may ramen restaurant sa gilid ng kalsada. Alam niya na malaki ang posibilidad na ito ay isang mahirap na labanan. Pagamat sabik si Su Rui na mahuli ang utak sa likod ng mga eksena. Kung lalaban siya ng walang laman ang tiyan, malamang na mapagod siya sa kritikal na sandali. Magdudulot ka ng hindi kinakailangang problema para sa iyong sarili. Walang naramdaman si Leng Meiran noong kinakabahan siya noon, ngunit nang marinig niya itong sinabi ni Su Rui, 2 beses na kumulo ang kanyang tiyan. Narinig ni Su Rui ang boses at napatingin kay Leng Meiran, na medyo napahiya. Ako iyon. Tumalon si Su Rui mula sa kotse nang hindi hinintay na matapos siyang magsalita. Pagtingin sa likod ni Su Rui, nagngangalit si Leng Meiran at tumalon palabas ng sasakyan. Boss, isang mangkok ng ramen, isang malaking mangkok. Si Su Rui ay kumuha ng dobleng pera at inilagay ito sa mesa. Magdagdag pa ng karne ng baka. Sige, sandali lang, anak. Sabi ni boss.
Umupo si Surui, humigop ng mainit na tubig, at naramdaman na bumuti ang pakiramdam ng buong tao. Matapos ang pakikipaglaban ng isang hapon, nakakaramdam pa rin siya ng matinding pagod. Oo. Sa totoo lang. Sa oras na ito, natuklasan ni Surui na magiging kapaki-pakinabang para sa isang tao na makontrol ang kanyang mga pagnanasa. Katulad ngayon. Kung hindi mapaglabanan ni Surui ang tukso ni Leng Miran, at kung may nangyaring ganoon sa kanya, natatakot akong wala na siyang buhay ngayon. Kung talagang nag-away ang dalawa sa kama, kung gayon ang Chapter 6 senses ni Surui ay dapat na nabawasan sa pinakamababang antas, paano niya malalaman ito ng maagang delikado? Huling nanlamig ang mga mata ni Surui nang maisip niya ang dalawang babae na namatay sa kalhunos-lunos na kama. Gaano man siya pagod, kailangan niyang magtiyaga, walang makakapidyaw sa kanya ang mga gustong kumitil sa kanyang buhay, tiyak na babayaran sila ni Surui, ang presyo ng dugo. Sa oras na ito, pumasok din si Leng Miran at sinabi sa amo, "Boss, isang mahusay na mangkok ng ramen, salamat." Casual na pumayag ang amo, ngunit nang lingunin niya si Leng Miran, biglang naging hindi natural ang kanyang ekspresyon. Kahit na medyo ordinaryong damit ang suot ni Leng Miran, hindi pa rin niya mapigilan ang uri ng pagkahumaling na ipinakita niya sa kanyang katawan. At siya ang pakiramdam na natatakpan ng alikabok at pulbere kung minsan ay nagdaragdag sa ibang uri ng aura. Boss! Huling sigaw ni Leng Miran nang makitang hindi tumugon ang kabilang partido. Okay? Isang malaking mangkok ng ramen. Sa wakas ay napagtanto ng amo ang kanyang kalokohan at medyo nahihiyang sinabi. Girl, maaari mo bang ubusin ang isang malaking mangkok ng ramen? Eto ako. Medyo malaki ang portion. Maaari mong tapusin ito. Pagkatapos magsalita ni Leng Miran, naglakad siya sa tapat ng Surui at umupo. Tumingin si Surui sa desktop, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Hindi nagtagal. Dalawang malalaking mangkok ng ramen ang nakahain sa mesa. Tinulyapan ito ni Surui at nalaman na ang karne ng baka sa mangkok ni Leng Miran ay hindi bababa sa 2 beses sa kanyang laki. Masyadong nahuhumaling ang amo na ito, ginagamit ba niya ang ganitong paraan para ipahayag ang kanyang pagmamahal sa magagandang babae? Boss, hindi ka masyadong authentic, sabi ni Surui. Pinigyan pa niya ang amo ng dagdag na pera at hiniling na magdagdag ng karne ng baka, ngunit hindi pa ito binayaran ni Leng Miran, kaya halos nakatambak na sa burol ang laman ng kanyang mangkok. Sinabi ni Leng Miran, "Ito ang bentahe ng magagandang babae." Sabi, ngumiti siya sa amo, na agad namang nabighani. "Kaya mo bang tapusin ito?" Tanong ulit ni Surui. Ang mangkok na iyon ay mas malaki kaysa sa mukha ni Leng Miran. "Hindi ako tumataba kahit anong kainin ko," sabi ni Leng Miran sabay tapik sa dibdib. Hindi naman mataba pero matambok talaga ang matambok na lugar. Nanood ang amo at hindi napigil ang mapalunok. Isang subo ng laway. Ang tunog ng paglunok ng laway ay napakalakas, at malinaw na naririnig ito ni Surui. "Ang daming beef, bibigyan kita." Bago kumain, nagkusa si Leng Miran na ilagay ang higit sa kalahati ng karne ng baka sa mangkok ni Surui. Hindi magalang si Surui, hindi man lang nagpasalamat, sinimulan na lang niyang higupin ang pansit. "Halika." Habang kumakain siya, "Bilasan mo, hindi na kita hihintayin kapag tapos na ako." Bahagyang ngumiti si Leng Miran. Hindi ko inaasahan na napaka-seductive ang hitsura niya, ngunit kapag kumain na siya ng noodles, wala na talagang coy look, at ang bilis ay hindi mas mababa sa Surui. Ilang saglit, ang tunog ng 2 tao na sumisipsip ng noodles ay narinig lahat sa tindahan ng pansit na ito. Isang segundo pagkatapos maibaba ni Surui ang mangkok, inilapag din ni Leng Miran ang mangkok. Walang natira sa kanyang mangkok. "Well, maganda ang lagay ko." Nagtaas ng dibdib si Leng Miran. Pagkatapos kumain ng isang mangkok ng ramen, nakaramdam siya ng init sa buong katawan, at nawala ang karamihan sa dati niyang pagod. Magkaroon ng sapat na pagkain at inumin, oras na para magtrabaho. Hindi pinansin ni Surui ang pagkilos ng kabilang partido at ibinigay ang telepono kay Leng Miran. "Sige." Nang makita ito, huminga ng malalim si Leng Mei. Hindi niya dala ang cellphone niya nang umalis siya ng hotel. Sa oras na ito, magagamit lang niya ang mobile phone ni Surui para mag-dial, ngunit hindi niya alam kung sasagutin ng kanyang kuya Leng Feiyang ang hindi pamilyar na numero. Matapos ayusin ang kanyang kalooban, nagsimulang mag-dial si Leng Miran.
Sa sandaling ito, hindi niya mailarawan ang kanyang nararamdaman. To be exact, ayaw pa ni Leng Mira na sagutin ng kapatid niya ang telepono sa oras na ito. Gusto niyang makita si Leng Feiyang, ngunit hindi siya nang ahas na harapin ang katotohanang iyon. Ito ang pagkakaiba ng Leng Miran at Yamamoto Kyoko. Kung nangyari ito kay Yamamoto Kyoko, tiyak na pangungunahan niya ang hukbo para igapos ang sarili niyang kapatid at ikukulong ito ng walang pag-aalinlangan. Tayo. Nakita ni Surui ang pag-aalinlangan ni Leng Miran. Tandaan, gamitin ang iyong pinakamataas na kakayahan sa pag-arte, at tandaan na magkusa na ilantad ang iyong sarili. Tumango si Leng Miran. Sa oras na ito, nakakonekta ang telepono. Sino ka? Medyo mahina ang boses ni Leng Feiyang. Kuya, ako si Miran. Hininaan ni Leng Miran ang boses. Miran. Biglang tumaas ang volume ni Leng Feiyang. Miran, nasaan ka na? Narinig kita. Baka sa boses niya ang matinding pag-aalala. Hindi masabi ni Leng Miran kung totoo o hindi ang pag-aalala, kaya sinabi niya. Kuya, sabihin mo sa akin lugar ko, hinahanap kita, hinahabol ako at nagtatago sa isang tindahan ng pansit. Nasaan ka ba? May susando ako sayo. Mabilis na tanong ni Leng Feiyang. Kuya, huwag kang mag-alala kung nasaan ako, hindi ko alam kung nasaan ako. Napakaapura ng boses ni Leng Miran. Kuya, hahanapin kita ngayon. Sabihin mo sa akin ang address. Nag-iisa ka ba? Tanong muli ni Leng Feiyang. Hindi, may isa pang tao. Tumangala si Leng Miran kay Surui at sinabing, ako at ang boyfriend ko. Galit na ibinaling ni Surui ang kanyang mukha sa isang tabi. Okay, dalhin mo rin sa akin ang boyfriend mo. Iniulat ni Leng Feiyang ang isang pangalan ng lugar. Sinlian Economic Development Zone, no. 233 Fenglin Road. Magmaneho ka dito. Okay. Mabilis na sinabi ni Leng Miran, Kuya, dapat mo akong protektahan. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ka kapag lumapit ka sa akin, ngunit kailangan mong pumunta ka agad. Naaaliw na sabi ni Leng Feiyang, at ibinaba ang telepono. Sa noodle restaurant, ibinaba ni Leng Miran ang kanyang telepono at naramdaman na halos lahat ng kanyang lakas ay naalis. Sa pamamagitan ng tawag na ito sa telepono, kinumpirma niya na talagang alam ni Leng Feiyang ang lahat. Ang panganay na kapatid na ito ay nagtaksil sa pamilya Leng matagal na ang nakalipas at sumilong sa iba. Bagamat inaasahan na ni Leng Miran ang resultang ito, nang sa wakas ay nakumpirma niya ang balita, naramdaman pa rin niya ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan. Ang panganay na kapatid na ito na si Leng Feiyang ay napakaresponsable at inaalaga ang mabuti ang kanyang mga nakababatang kapatid. Kung ang kanyang pamilya ay magdusa ng anumang mga hinaing, siya ay dapat nakabanata na susulong. Kung mas maningning ang imahe ni Leng Feiyang dati, mas malaki ang contrast ngayon. Hindi mapigilan ni Leng Miran na parang gumuho ang kanyang paniniwala. Bilang karagdagan, sa pag-uusap ngayon lang, halatang gustong pangunahan ni Leng Feiyang si Leng Miran sa Fenglin Road. Para mas maging comfortable para sa kanila na gawin ito, mas maganda kung makakasama si Surui, iyon ang katumbas ng paghiling sa iyo na pumasok sa urn. Sa oras na iyon, mabibihag ni Leng Feiyang si Surui ng buhay hanggat hihintayin lang niya ang kuneho na kumuha ng kredito para sa kanyang amo. Sa ganoong kabigat na kredito, sa oras na iyon, si Leng Feiyang ang magiging tagapagsalita ng kanyang master sa Hilaga. Sa ilalim ng isang tao, higit sa 10,000 tao. Kailangan kong sabihin, talagang maganda ang wishful thinking ni Leng Feiyang. Ngunit ang hindi niya alam ay hinayaan ni Surui si Leng Miran na magkusa na ihayag ang kanyang sarili. Inakala ni Leng Feiyang na nalito niya sina Surui at Leng Miran, ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Sa mga tuntunin ng katalinuhan, sina Leng Feiyang at Surui ay daan-daang block pa rin ang layo. Pupunta ba tayo ngayon? Inayos ni Leng Miran ang kanyang mood at tinanong si Surui. Sandali lang. Hindi nagpaliwanag ng detalyado si Surui, ngunit kinuha ang kanyang mobile phone, naglakad papunta sa pinto ng tindahan ng noodle, at tumawag ng ilang beses. Alam ni Leng Miran na hindi sasabihin sa kanya ni Surui ang tungkol sa pag-aayos ng maraming bagay, at mahaba pa ang kailangan bago magtiwala sa kanya si Surui. Gayunpaman, ngayon ay walang pagpipilian si Leng Miran. Kung hindi niya hahawakan ng mahigpit ang hita ni Surui, malulunod siya sa walang hangganang malalim na dagat ng pagnanasa. Bitawan mo siya.
Pagkaraan ng 10 minuto, tila nakatanggap ng tugon si Surui, kaya sinenyasan niya si Leng Meiran. Tara na. Nagmamadaling lumabas si Leng Meiran. Tumagundong ang Grand Cherokee sa pagkilos. Sa oras na ito, madilim na, at mas malamang na hindi sila makita sa ganoong gabi. Sa Xinlian Development Zone. Umigit kumulang 30 kilometro ang layo, isang helicopter na lumapag na ang hinihila ng flatbed trailer at dahan-dahang kinaladkad papunta sa isang hindi nakikitang factory building. Sa gate ng factory building, may maliit na asol na karatula na may nakasulat na Fenglin Road, No. 233. Kabanata 1920. Ang tinaguriang mag-ama. Ang No. 233 ng Fenglin Road. Ayon sa plano, ay orihinal na isang malakihang sentro ng pamamahagi ng logistic. Ngunit ang mga pinuno ng lungsod ay masyadong sabik para sa mabilis na tagumpay at hindi makatotohanang gustong kumpletuhin ang lugar na ito. Ang pinakamalaking solong base ng logistics sa China. Ngunit natuklasan lamang ito pagkatapos na makumplito na. Pabayaan ang kapasidad ng industriya ng Xinlian City, kahit na ang mga nakapaligid na county at lungsod ay idagdag, natatakot ako na ang kalahati ng logistics base na ito ay hindi maaaring ginamit. Lumilitaw ngayon na ang orihinal na pamunuan ay may ganap na maling pananaw sa mga tagumpay sa politika, na nagreresulta sa isang malaking pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Ngayon, ang sentro ng pamamahagi ng logistic na ito ay nahahati sa ilang piraso, at ang kasalukuyang No. 233 na isang katlo lamang ng laki ng nakaraan, ay ganap na inabandona. Kung titingnan mong mabuti ang Xinlian Development Zone, makikita mo na higit sa kalahati ng mga pabrika dito ang nagsara, at ang pang-industriya na malamig na alon ay malinaw na nakaapekto sa mga lumang industrial na base sa Hilaga. Sa ganitong sitwasyon, kakaunti lang ang pupunta sa Fenglin Road, at ang lugar na ito ay desyerto na, baka may maitago pa na eroplano dito, tinatayang may itatayong airport. Hindi alam ng marami. Sa oras na ito noong nakaraang taon, ang No. 233 Fenglin Road ay ibinente ng gobyerno sa kabuuan. Ito ay isang piraso lamang ng kaparangan, at hindi ito maaaring popahan. May mga taong handang bumili nito. Natural, tuwang-tuwa ang gobyerno. Ang buong pakete ay naibenta sa loob ng 50 taon. Gayunpaman, pagkatapos maibenta, ang pabrika ay tila hindi masyadong nagbago. Bagamat mas malinis ang labas, kakaunti pa rin ang tao. Sa oras na ito, sa isang lugar na parang bodega sa labas, maliwanag na ang ilaw sa loob. Sa paglalakad papasok, may mga makintab at matingkad na marmol at mararangyang kristal na lamp sa lahat ng dako, puno ng pakiramdam ng ningning. Factory building pa ito, parang clubhouse. Sa pagiging makagastos sa pagdedekorasyon ng ganitong klaseng lugar, ewan ko ba nasaroon ng isip ang taong gumagastos ng pera. Sa oras na ito, pinaikit ni Long Xiao ang kanyang mga mata, tumingin sa bodega, at mahinang sinabi, "Oo, mas maganda ito kaysa sa inaakala ko." Tumayo doon si Leng Guangfeng. Sa tabi ng Long Xiao, tila hindi maintindihan. "Long Xiao, kailan ka nagdekorasyon dito?" Nakaramdam pa ng hindi ka panipaniwala si Leng Guangfeng nang tumingin siya sa marangyang mga mata. Ang ganoong kalaking palamuti, na walang 10 milyon, ay hindi man lang mabubulo. Bukod dito, hindi lamang ang factory building na ito, kundi ang iba pang malalaking bodega ay dapat na sumailalim din sa mga kaugnay na dekorasyon. At ang malamig na liwanag nang pumasok si Feng sa compound, malinaw niyang naramdaman na may apoy sa pananambang, marahil ito ay isang sniper. Habang papalapit ka sa young master na ito, mas mararamdaman ni Leng Guangfeng ang lakas ng kabilang partido. Hindi banggitin ang anupaman. Nagkaroon ng napakalaking kaguluhan sa urban area ng Baining kung kaya't isang hotel ang nabasag sa isang iyon. Parang walang media coverage. Ang isang palso na tulad nito ay simpleng makalangit. Ang paghahanap ng ganoong taga-suporta ay nagpapakita na talagang maganda ang pananaw ni Leng Guangfeng. Sa oras na ito, ang kabilang partido ay hindi sinasadyang lumikha ng isang malaking labanan sa loob ng Xinlian Development Zone, na malinaw na hindi isang simpleng laro. Habang iniisip ito ni Leng Guangfeng, biglang pinutol ni Long Xiao ang kanyang pag-iisip. "Hindi ko ginawa ito ay isang sorpresa para sa akin." Sorprese. Ibang tao. Para sa. Labis na nagulat si Leng Guangfeng sa pangungusap na ito.
Ang kanyang utak ay napaka-flexible, at agad siyang nagsimulang mag-isip ng may kahinahinala. Masasabi bang sa hilagang hangganan, may iba pang pribadong nakikipag-ugnayan sa young Master Long na ito? Kung hindi, paano natin ipapaliwanag ang karangyaan sa ating harapan? Wala talagang sense. Oo, sa tingin ko ay magugulat ka kapag lumitaw ang taong ito. Bahagyang ngumiti si Long Xiao, na may mapaglarong ekspresyon sa kanyang ekspresyon. Matapos marinig ito, lumubog ang puso ni Leng Guangfeng, at likas niyang naramdaman na may mali. Hindi ito ang ugali na dapat taglayin ni Long Xiao. Sa oras na ito, isang grupo ng mga lalaki ang tumakbo palabas ng bulwagan. Nang malinaw na nakita ni Leng Guangfeng ang lalaking nakatayo sa harapan ng team, biglang nag-condensed ang kanyang mga estudyante. Feiyang, bakit ka nandito? Hindi makapaniwala si Leng Guangfeng. Dahil ang kanyang panganay na anak ang nagpakita rito, si Leng Feiyang. Sumulyap si Leng Feiyang sa kanya, pagkatapos ay tumawag, Itay. Pagkatapos sumigaw, agad na lumingon si Leng Feiyang kay Young Master Long at magalang na sinabi, Young Master Long, nasisiyahan ka ba dito? Bahagyang tumango si Xiao Long. Sobrang nasisiyahan. Naririnig ang pag-uusap na ito, kahit ang isang tanga ay alam kung ano ang nangyayari. Ang mga mata ni Leng Guangfeng ay puno ng komplikado. Gusto niyang magalit sa kanyang anak, ngunit sa harap ni Long Xiao hindi ba't tinatamaan lang iyon sa mukha ni Long Xiao sa pamamagitan ng paggawa nito. Biglang nakaramdam ng lamig si Leng Guangfeng sa kanyang puso nang tingnan niya ang kanyang dominante at dominanteng anak. Mas mahigit kinanta ni Leng Meiran si Su Rui sa kanyang likuran. Habang si Leng Feiyang ay sumilong kay Long Xiao sa kanyang likuran. Itong anak, hayaan mo si Leng Guangfeng na sabihin ang gusto mo. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsusumikap na pag-aalaga sa kanila, lahat sila ay naging mga lobo na maputi ang mata. Hindi nakakagulat na ang halaga ng pera sa account ng Pioneer Club ay bumaba ng malaki kamakailan. Noong una ay walang pakialam si Leng Guangfeng. Ito ay lubhang maluho. Natatakot ako na ginamit ni Leng Feiyang ang pera ng Pioneer Association upang basagin ito dito. Sa underground world ng North, hindi madaling kumita ng pera. Hindi niya makuha ang pera na natanggap niya mula sa kanya. Ngunit ang lalaking ito na si Leng Feiyang ay talagang inilipat ang lahat ng pera mula sa Pioneer Association dito. Bad mood talaga si Leng Guangfeng. Ibinigay niya ang kapangyarihan sa pananalapi sa kanyang panganay na anak. Natulungan siyang bumangon sa hinaharap. Sa mata ni Leng Guangfeng. Hindi. Sa mata ng lahat. Ang mga kapatid ng pamilya Leng ay lubos na nagkakaisa. Ito rin ay isang bagay na ipinagmamalaki niya. Kahit na si Leng Feiyang ay maging presidente ng Pioneer Association. Si Leng Meiran at iba pa ay hindi magkakaroon ng maraming opinyon. Ngunit ngayon tila ang mga naunang iniisip ni Leng Guangfeng ay hindi naiiba sa mga biro. Ang kahalili na pinaghirapan kong nilinang, nakalusot lang sa mga bisig ng iba. Mayroon pa bang mas nakakaloko kaysa dito? Naramdaman ni Leng Guangfeng na nasayang ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Nakangiting naglakad si Long Xiao, tinapik si Leng Feiyang sa balikat, at sinabing, Feiyang, maganda ang ginawa mo. Narinig ni Leng Feiyang ang ganitong uri ng pagsusuri, halatang tuwang-tuwa, sinabi niya, salamat Long Xiao sa iyong papuri. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ginawa mo ang isang mahusay na trabaho. Sabi ni Long Xiao. Pagkatapos ay lumingon kay Leng Guangfeng, nakatingin sa maulap na kalangitan ng kabilang partido na may hindi tiyak na mukha, nakangiti niyang sinabi. President Leng, hindi ba nakakagulat? Si Leng Guangfeng ay tinitigan ng mga mata ng kabilang partido, at sa kanya lang napagtanto ang kanyang kalokohan, sinabi niyang walang magawa. Hindi ko inaasahan na gagawin namin ng aking anak ang parehong pagpipilian, at ako ay higit na masaya. Ang pangungusap na ito ay halatang hindi sinsero. Nakikita ni Long Xiao ang mood ni Leng Guangfeng, sinabi niya. Naiintindihan kita ng husto, pagkatapos ng lahat, kahit kanino ang bagay na ito, natatakot ako na hindi ito magiging maganda. Long Xiao? Maganda ang mood ko, maganda talaga. Ang mga salita ni Leng Guangfeng ay tila masyadong peke. Oh, mabuti naman. Tinapik ni Long Xiao ang balikat ni Leng Guangfeng. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang iyong anak ay mas magaling kaysa sa iyo sa bagay na ito, at hinahanap ka man lang niya. Half a year ago, akin na siya. Mas nauna sa akin ng kalahating taon.
Ano kaya ang pakiramdam ni Leng Guangfeng pagkatapos marinig ito? Ang dahilan kung bakit ginawang ganito ni Young Master Long si Leng Feiyang ngayon, at sinabi ang mga salitang iyon, ay malinaw na para maghasik ng alitan sa pagitan ng kanilang ama at anak. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng lamig si Leng Guangfeng. Oo, ano ang ibig sabihin ng provocation na ito? Ang Long Xiao na ito ay halatang isang taong napakahusay sa pag-iisip ng emperador. Ang ginagawa niya ay magdulot ng hinala at hinala sa pagitan ng mag-ama ng pamilya Leng. At pagkatapos ay maayos na ibigay ang pioneer sa kanyang mga nasasakupan. Kung tungkol sa sumunod na nangyari, mas simple pa, ang mag-ama, sina Leng Guangfeng at Leng Feiyang, ay nakatadhana na isa na lang ang naiwan. Sa pag-iisip nito, hindi lamang binigyan ni Leng Guangfeng ng matalim na tingin ang kanyang anak. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na hindi niya makita ang kanyang panganay na anak. Hindi kaya ang kabilang partido ay talagang isang taong kayang gawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga nakatataas. Ang pinakabawal na mag-ama ni Leng Guangfeng cannibalism, malapit na bang mangyari sa kanya? Bigla niyang gustong sampelan ang sarili niya. Ang pagbabantay at kabagalan na ito ay talagang nararapat sa malas. Ngayon, may sasabihin ba kayong mag-ama? Tumabi si Long Xiao, tila tuwang-tuwa siyang makakita ng ganitong eksena. Kung mayroon kang sasabihin, buksan mo lang at kausapin ang isa't isa. Pagkatapos ng lahat, gagawin mo pa rin ang mga bagay para sa akin sa hinaharap. Direktang itinaas ng kanyang mga salita ang katayuan ni Leng Feiyang sa pantay na antas kay Leng Guangfeng. Dati ang mag-ama, ngayon pantay-pantay na silang kasamahan. Si Leng Feiyang ay tila napahiya din, ngunit nang maisip niya ang maluwalhating buhay na darating sa hinaharap, sinabi pa rin niya. Tay, sa palagay ko maiintindihan mo ako, tama ba? Naiintindihan kita ng husto. Halos magngagot ang ngipin ni Leng Guangfeng at sinabi ito. Parehong mag-ama. Pagkatapos ng 2 araw na pag-inom ng isang tasa, ang lahat ay malulutas. Bahagyang ngumiti si Long Xiao. Tumango si Leng Feiyang. Sa oras na ito, lumingon siya kay Long Xiao at sinabing, Long Xiao, mangyaring gumawa ng isang hakbang upang magsalita, mayroon akong napakahalagang bagay na iuulat sa iyo. Nang marinig na talagang gustong iwasan siya ng kanyang anak at magulat kay Long Xiao mag-isa, medyo madilim na ang mga mata ni Leng Guangfeng. Itong unfilial na anak, yung ugali niya parang kumakain inside and out. Siyempre, nakita ni Long Xiao ang ekspresyon ni Leng Guangfeng, tumawa siya. Hindi mo kailangang gumawa ng hakbang para magsalita, sarili mo rin ang tatay mo, sabihin mo lang ito ng direkta sa harap niya. Habang nagsasalita, tinanong din ng young master na ito na si Leng Guangfeng. President Leng, sa tingin mo ba? Nakaramdam si Leng Guangfeng ng matinding pagkadikagiliwan, ngunit kailangan pa rin niyang kumagat ng bala at tumango. Oo. Sa kanyang opinyon, ang araw na ito ay talagang ang pinakamadilim na araw sa kanyang buhay, bar none. Young Master Long, ganito. Sabi ni Leng Feiyang, tumawag sa akin ang kapatid kong si Leng Miran kanina, sinabi ko sa kanya ang address dito, dapat nandoon siya kaagad. Halika.